Diyos sa Pugad Light. Una po sa lahat ay aking kinikilala ang dakilang liwanag, na siya po ang God Almighty, na siya ang naging langit na Diyos Ama, naging lupa na Diyos Anak, naging tao, Diyos Espiritu Santo, siya si Amang Adan. Kinikilala ko ang nilikha ni Amang Adan, siya po si Ina Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang Divino Personal ng Diyos Ama, siya si Ama Martiniano, Managelo Damagan Tolosig, siya po ang personal ng ng langit, personal ng buhay. Kinikilala ko ang Divino Personal ng Diyos Anak, siya si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, siya po ang personal ng lupa. Kinikilala ko po ang Divino Personal ng Diyos Espiritu Santo, ng Divino Personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan na sila po ang Amang Reyna at Inang Hari, na sila po ang pinagmula ng ating buhay at ng ating katawan. At sila din ang pagmumula ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na aking pinagmula ng aking ama si Dalmasio Wilma at ang aking ina si Wilma Dalmasio. Sila ang prinsipe at prinsesa na aking pinagmulan. Sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay ng katuruan, isang Diyos, langit, lupadan, yung mga nauna at yung kasalukuyan, God light sa ating lahat. At sa lahat po ng nanonood sa aming pong YouTube channel at sa aming pong Facebook Live, God light sa ating lahat. At ako ang iyong kapatid, Prinsesa Alma, na narito sa Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Dito po kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos sa Pugad Light. At naayat nga Sabado katatay amin kaapsat. Kata daytoy may samanen nga aldaw iti Sabado nga intayo rambakan. Iti intayo daytoy nga aldaw babaen iti intayo nga panangipakam mo, panangam mo iti kabalinan. Iti sursuro may sa Dios langit tagadan. Karurangan ti amin sa nga nagbasol iti nagapuan ng tayo kapsat ko. Alam niyo po, sa mga nakalipas na mga araw, ito sasabihin ko ito kasi alam ko ito, salita ko ito. Last Sunday actually, nagsaysay ako tungkol sa isang bagay na, let's say, yung isa sa pinaka-punto, sinabi ko dun sa puntuhan po na, kasi ako inaamin ko, ayaw ko punta sa may patay. Hangkwet mo pa makiminatayan. Apay, ngaminti ko na ni Ama, papangkamaki ang muyo. Pero none of it, ang nabalitaan ko, na mayroong nag-iimbita para pumunta sa patay. So, hindi kasi ito punto na imbitahan kita, brother, mapanta, umay kayo mga brother, tag, minatay kami. Walang ganon. Walang ganon po. So, sa akin, nag-iisip ako, kasi last Miyerkules ng gabi, nandun kami sa Aurora, mga kapatid ko, at isang kapatid na si Sister Lina, ay nawalan na siya ng buhay, iniwan siya ng buhay niya. So, hindi ko actually alam na nawala na siya. Pero itinawag sa akin at nag-request sila na gusto nila na ang main ng Motherland ay makarating sa kanyang burol. So, sabi ko, ayaw ko pumunta sa patay eh. Yun yung talagang pati ko. Ayaw kong pumunta sa patay. Bakit? Kasi hindi ko naman na siya mabubuhay talaga. At anong gagawin ko doon? Yun yung sa akin. Pero pumunta ako. Bakit? Bakit ako pumunta doon? Kasi isa sa mga punto kung bakit ginusto kong pumunta doon, yung kanilang, kumbaga parang head, wala na. And ang kasaysayan nila pumupunta dito sa Motherland,
ang pagkaalam nila, hindi sila welcome. So sabi ko sa sarili ko, kung hindi ako pupunta doon, na iaayos ko yung mindset nila na hindi sila welcome dito sa motherland, awan ti umayan na tuloy. So kung nakarot, saritak. That is why. Kaya bakit ko sinasabi ngayon? Kasi I believe in a word na, tinatawag po nila na word of honor. Which is na, ito, sabi ko nga sa inyo, mahirap natin pag-usapan ito, pero ako mismo, inaamin ko sa sarili ko, I myself has a word of honor. May word of honor ako. Pero, dun sa punto, kaya sabi ko kay Brother Petronio, paano pa yung word of honor ko? Po, ayaw kong pumunta sa patay. Ngayon pupunta ako. Sabi niya sa akin, hindi iniimbita o hindi pinag-iimbita ang patay. Pero hindi yung namatay ang pinuntahan ko doon, kundi yung mga kapatid ko doon. Kaya nga sabi nga nila sa akin, apay hanak mabigbig. Susi ko na, iyang among tabagim tapno kasta kamang among ka. Ang tagal na panahon. Kaya nga, marami yung kwentuhan, ganito. Sabi ko sa sarili ko, ang mga bagay na yun yung mga bagay, kasi kayo, akala nyo kasi, sila lang yung kapatid nyo. Ako hindi naman nyo kasi talaga pinapansin bilang kapatid nyo. And the point na, bakit doon? So, lagi mo sinasabi, you like it or not, kahit sabihin yung nasaktan kayo, hindi na kayo pumunta doon, kasi ayaw sa inyo, wala kayong magagawa. Kasi ang sabi ng Ama Martiniano, Ijay Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilyang Isabela, Ijay ti pakaganapan, kadakilang nga Buddha sa ngalubungan. Hanga di Luna, hanga di Aurora, hanga di Santiago, Ijay Motherland. Ito'y Motherland. Kapsat, ti pakaganapan, kadakilang nga Buddha. At yung sinasama ng loob nyo na hindi kayo makapasok sa simbahan, hindi naman yun ang sinabi ng ilan na simbahan eh. Kasi ang tipagyanan tayo, iti kunana, iso da ito'y maipatakdar namin iti katedral. Katedral, kapsat tipagkikitaan tayo, hanga di dya simbahan nga pinatakdar yun. Nga iso tati pagsaksakitan tinakam yun. Bayaan nyo sa kanila yun. Pero yung katedral sa atin. So sabi ko, kung magmukmuk kayo, wala akong magagawa. Pero, it is my part na pumunta rito para sabihin sa inyo na you are all welcome. Sa Motherland, Second Jerusalem. Sabi ko, doon tayo sa pagtutunghayan. Doon tayo sa sinasabi nilang Motherland, Second Jerusalem. Hardin ng paraiso na kung saan nasa tuktok, nasa taluktok ng bundok ng 3 ime. Mga kapatid ko, nakatanaw sa mga palayan. Doon tayo magtitipon-tipon. Mga kapatid, doon tayo. So, I even talk to the asaway nga, kasi sabi nung kapatid namin na something like na hindi ko malaman, isuli ko na nga ng sundo kanya may haan. Dinagas na kami na kami sunundo. So, sabi niya, no sino lang di mangimbita kanya, iso lang di papanakong. Papanak at pasyarak, hindi mangimbita kanya. So, sabi ko, so kung hindi ka imbitahan, hindi ka pupunta, hindi. So, sabi ko, it is the time na may kantong aron at pasyar diyang. Imbitahan ka. Kasi yung sabi niya, hinahanap niya yung imbitasyon eh. Yung imbitasyon ang gusto niya. So, kaya nga sabi ko sa inyo, dito na natin makikita na marami sa mga espiritual. Ayon sa kanya, ito nalaman ko din, marami sa espiritual ang gumagamit ng salitang espiritual, pero ito, pagbirok na kwarta. So sabi niya, marami ng grupo akong pinuntahan, at ito ginamit nila. Pagbirok kwarta. Sabi siya. Pero ito nga, kaya nga sabi ko, ang katuruang ito, iisang Diyos langit lupa dan. Kuna kinya na tapak salitaan ti kwarta nung sika nang rogi ti kwarta nga salitaan tapag birog ti kwarta. Siya kuna na ngayon sa dami ng tao kaya nga tama lang din yung sinabi sa akin ni Brother Narciso Melina.
Hantay na yung pailang ti pera di saritaan. Tamong ti tao, uray awan na makita na nga kwarta, basta nagsarita ka kwarta. Para bang addictive ba? Na lalapit sila kasi may usapang pera. Oh. Imagine mo, sabi niya sa akin, nangako sila ng pera na 70 ang zero. Mano di jaya nga. Diyak nga rin amuno mano da jaya. Tadya 1 million ka inam ti zero na. Oh. Dadya billion ka siyam ti zero na. Adi trilyon. Mano ti zero na 12. Kadya 70 nga zero. Di man mo dyan? Imagine mo kung nagadong isalitaan. Pero sabi ko, ang pangako lang na narinig ko kay inay at kay ama, hindi nyo kayang ubusin ang kayamanan ng Diyos. Hindi natin kayang ubusin. So, ano dahil amuyo kakapsat ko, dato'y kakapinpintas nga pasat isalitaan, anya nga, dato'y sudi ko nagkaruden, marami, so dato'y salita kanya ng kalray ko nga kunana. Dumtengpay ti daytoy nga lugar kunana. Dagiti nuwang, dagiti baka, dagiti leon. Dagiti tigre, sumangpod dapay. Ket kasanong to ida nga i-handle. Anya dagiti ugali ti tao di jay. Kapsat umaypay. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito sa atin ngayon kung hindi natin pag-usapan, hindi natin iayos, hindi ko alam kung paano natin hindi ko alam kung paano natin sila pakisamahan o kung paano tayo mag-adjust sa mga bagay. Kaya nga sabi ng isang kapatid sa akin, masapul nga mailantag isuna. Hamo ilantag isuna. Problema na dadyan. Itinapatag siga. Hindi yung ilantag mo ti tao, Tamo kaya nga ramidan dadyan. Yamadan to pay, hanapay nga kinaya. Nga inantag iti tao. Sikan tukid din kaya mailantag ti tao. Sikat pakaluntag hanga isuna ti ilantag mo. Punta na doon, ije isunod ko na kinalantag. Kapsat. O imagine mo salita. Kapsat ko. Sikakano ti mga miris datoy, tata. Datoy pagadalang tayo kapsat, pauray dito ay mga kote nga salita. Tikanta mensahe pag amirisan. Amirisan tayo. Kasi mo lang tikuna ni Sister Lina. Kasi mo lang timbagana. Kasi mo lang timagbagada. So di ko na kanya nga na amiris mo di kanta. Agam amirisak pailaan. Sano ka nga nga? Inabayag imbagana nag-amiris ka. Iji kanta tayan na. Aging katatag ang amiris ka pailang. Diretso salita. Paano mo sasabihin na amirisan di kanta kang kantaam? Kasaysay ni Adan at Eva? O, ang anak niya si Abel at si Cain? Biblia yan! Hamo na kita. Hamo na pansin. Kaya nga sabi ko, ibang-iba yung nakaintindi ng salita. Kahit gaano kataas ang pinag-aralan mo kung hindi mo maintindihan ang salita, hangka nga ba? Awan ti may kurim apay hamon mo eh. Kaya nga sabi ko sa kanila, kita nyo dito pagbasaan nyo. Iti nakakabil Motherland Second Jerusalem, Motherland Philippines Second Jerusalem. Barangay San Manuel na Gilian Isabela. Pagkatapos sa kanila Aurora chapter. Chapter lang kayo, hindi kayo main. Pumunta kayo sa main kasi kayo mismo ang umako, kayo ay chapter lamang. Imagine mo yan. Imagine mo, hinahawakan nila na aklat, hindi nila alam kung ano ibig sabihin. Iso nga dyan kunada nga rudan nga, adun tupay, dagiti agin lalaing nga sumagpag. Adupay, dagiti agin lalaing, nga, ada dyan sarita da nga, ada dyan may isa nga komento nga kuna natin ko tunggal may isa mang ibagay, iso da pudno. Kapsa, hanlang mong rugrugi, maaramid doon. Maaramid. At ang bawat isa, kaya nasabi ko, ang pinakamatindi na bakit hindi tayo magkaisa, bakit hindi natin pagkaisahan itong katuruan, gapo ngamin iti paset nga ti tao agpabigbig. Agpabigbig nga ti tao.
Kapsa. Pero, sudi ko nakaruten, iti pasot, iti panangi pabigbig mo. Tako na ni inayan, sumangpot pa, iti na ito yung lugar, may sa tao, man nakabalin. Iti natay, kaya na pa yung pagbiyagan. Iti masakit, kaya na pa yung agasan, kaya ng tupay pagtudwan. Ngam kuna na, adunto kuna na, tima, mamati kang kuwana. O kasalat at nadagitan, nagagasda, kastoy nagpangako da, nagadungan na panan. Ngamawang kadya dati, sorso. Imbaga amin ni Amang mararamid lang ta. Diba? Ganun yun. Isong arod dito ito ta, dito tinapatag kasano. Kaya masabi ko sa kanila, kuna ni Ama kanya, tasyak dinama ko ka ni Ama. Ama pudno ka diti sanip. Iti kuna na kanya, pudno iti sanip. Ngam kuna na, suriin mo yung sanip. Oh. Apay kuna na kanya, suriin mo, kasano nga ang mga suriin ko yung sanip? Damagon kang kuwan at ikabalinan ti Diyos. Iti pa nakasumbat kang panagay palawag na ti Diyos, pudno isuna. Ngam iti saan na nga pan nakaipalawag, ti sarita nga Diyos, hanap pudno isuna. Doon, nagtutunan sa salita ng Diyos, ang suksik. Yun. Absat. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung mga puntuhan na ganyan, mga bagay na ginawa ng tao, nandyan na yan. Pero ito ngayon, kaya nga sabi ko, ito na yung kaganapan ng ligtas ang may alam ng katuruan. Absat. Bakit ligtas ang may alam? Ligtas ang may alam? Dahil sa katotohanan. Bakit mo alam yung dahil sa katuruan? Paano ka maliligtas dahil sa katuruan? Kasi alam mo yun. Ano yun? Kaya nga sabi ko nga sa kanila, o tinan, inaawit nyo. Hindi nyo maintindihan. Imagine mo yan. Sabi nila, si Adan Salvador El Niño. Sabi nila si Adan Salvador del Mundo. Ano yun? Anong ibig sabihin Adan Salvador El Niño? Adan Salvador del Mundo. Inaawit nyo eh. Latin daw hindi maintindihan. Bakit nyo aawitin na hindi nyo pala nyo maintindihan? Adan Salvador El Niño. Ang ibig sabihin, kasi ang Adan siya, si Amang Adan. Salvador, siya yung salvation. Niño, sa atin. El Niño, iso tinagapon namin tibiyag. Niño is buhay. Mga kapatid ko. Yung isa, Adan Salvador del Mundo. Yung del Mundo, buong mundo. Ibig sabihin, si Adan ang salvation ng buong mundo. Inawit nyo na, ha? Pagkatapos, aawit na naman kayo na umamin dun sa saysay ni Adan at Eva. Nagkasala. Na umamin si Eva. At umamin si Eva sa awit nyo. Anong sabi niya? Sabi ni Eva, na Ama, patawarin mo ang aking esposo. Dahil nakasala, dahil nairamraman laing kanya, kuna na. Ano ba yung esposo? Asawa. Asawa. Paanong ang Adan Salvador El Niño at Adan Salvador del Mundo ay nagkasala pala? Nagkasala sila. Imagine mo yun. Isusi ko na, kuna yung Amerisin nyo, naman yung Amerisin, kankantain nyo lang. Ito na yung salita sa akin na narinig ko noon na kanta-kanta lang walang lasa. Kasi hindi nyo maintindihan. So, dun sa punto kaya sabi ko, intayo nga panang ipalawag, panang umukab siya. Ti kabalinan iti sursuro may mesang Diyos langit kagaadan. Napakatindi nito. Nakaibang iba sa lahat. So, iti point ko na nandun ako, kasi maganda rin naman tayong sumundo sa amin. Eh sabi niya, kitno handak imbitaan, yan, mapan.
So, yung pala yun, kailangan ng imbitasyon para may reason din. So nga, kung nakikabsa na, adak ita dito'y tapno kasta, iti pan nakariing, iti kapanunutam kat malagip mo iti motherland, adak puon kan rason mo, nga umayan, ijay, tada ka. Ngayon may kang kaita. Adaak nga umayam. Han nga di saritam to nga, mapanak kumadya motherland, yan, sino nga iti papanak ijay. Pero adak ita ito'y, ibaga kanyang, siya, to tipuon ka na rason nga umayam. Di umay mo, di motherland. So, siyempre, doon sa patam eh. Kaya nga sabi ko, anyan tupay ti rason, ti pinag-join together da, no awan ng ti bumisita, awan ng ti sumango kanya da. Parang ganito. No awan, dito nga sursuro, ti kaawan, dito nga sursuro, awan ti papanan. Ano siya? Yung katuruan ang napakatindi. Yung katuruan. Kaya sabi ko nga, ito katuruan ito, isang Diyos. Alam nyo, napakasisimpleng mga detalye lang, hindi nila makita. Bakit ganyan nakalagay sa kabaho? Ilang araw na, nandiyan dyan yung kabaho. Bakit nakalagay children? Di naman yung anak ng mga yan. Oh, ay oo nga. Bakit ganyan? Sibling sana, yan hindi children. Bakit yung bananay? Nasa naman father? Ikabigatan pa ilang ungag pa iso, kasta datay ng aramid na dita. Makasauda pa yan, ti kwan. Pag sausawan na pa dyan ang upra, manungal daw doon dyan, yan. Kaya ito sabi ko sa inyo, siya pagkamulat, you know, I was so impressed. Iti papangkudyay nga may tao talagang gusto na nakipag-usap sa amin. And in the end, 12 o'clock, 12 something na, parbangon na yan. Doon naging kwentuhan na ng Quirino. Quirino, doon lang namin nalaman na yung palang kausap namin yun is actually principal pala ng Quirino noon. 20 years. Principal. 20 years siya sa Quirino, nagtrabaho bilang principal. Pero ginip up niya yung pagka-principal niya dahil pumunta ng Canada. So sabi niya, I believe on a thing, sabi niya, na sabi ng ama. Kasi sabi ko, sabi ng ama, na swerte, ti tao nga daan-adal na kaya na nga ipakumbaba, ti adal na, iti na ito nga sorsugo. Kaya sabi niya sa akin, that is why I'm listening. Imagine mo yan, nakinig. I am listening, sabi niya. Kasi gusto kong matuto. Okay na ako, magaling na ako dun sa field ko, pero dun sa field ng katotohanan, wala akong alam. Kaya nga sabi niya sa akin sa pagkukwentuhan namin, paano mo nalaman ang mga yan? Paano mo alam isalita ang mga yan? Dahil sabi ko, sinunod ko yung sabi ng Ama Martiniano, makinig ka. Ako rin sabi niya nakikinig. Kasi sa ngayon, marami ang educated but not learners, sabi niya. Sabi ni Brother Petronio, di adal nga, awan sursuro na. Yun. Ang English pala daw no, educated but not learner. So, iti na ito issue ko nakaruden, iti sursuro may mesa nga Diyos. Langit taga-adan, kapsat. Ito pa yung mga usapan namin. Inaawit nyo, nandun sa awit nyo, 3 personas. Ano yung 3 personas? So, kano ti 3 personas? Anya nga rin di 3 personas. Kung 3, di 3 mga ibagayo. Ang amirisan na pailaan ka no di kanta. Kung uri ang amirisan di kanta, no, amo di 3 personas nga talaga. Kasano mga nga parungayan di 3 personas. Kasano mga nga amirisan di 3 personas. Nga mo mga mo. So, kaya nga sabi ko nga, adupay ti sumangbay kakabsat. Kung nakarot ka na kayo nga, iti pa nagsarita da, pakawanan na ni Apo Diyos, nga kaslam muda amin yan. Iso na sarita ni Ama nga kuna na, small learning sa Diyos.
Absa. Nalalaing damo lamang magbaga. Munja lang ang muno, kaya damo magbagan di magbagida. Ganun yun. So sabi ko, oh maganda. Pero kung magpupunta na sa katuruan, may mensa ka Diyos langit tagadaan, wala na. Wala na. Wala pa sila yung himno sa mga promise mo. Wala sila sama. So, ito ay kuna kanya di pinatida. Dito na natin, ito na living proof na mismo nga nagbaga kanya. No saan ngayon pakita kanya kung inay. Nakabali na. Itipan na kabalin na hanak na mati. Nakita. Ipakita na kanya. Iso diya di pinati. Kaya ngayon, yung sino di man nakabalin na may pakita di pan nakabalin, hindi pa siya na. Kasi nasa sa pan nakabalin lang siya naniwala. Wala pa rin sa kalaban. Nga siya. Nakikita lang. Pero I do believe di sarita ni Inay Conchita nga kunana, iti ngamin sa ngari kunana, iti sa ngaribo, iti panahon nga 1980s, sa ngaribo nga, sa ngaribo nga relihiyon, iti kunan ni Inay, at damay sadyay kanya daan nga nay salakan. At kanya damay sadyay. Itata 4,000 nga relihiyon, nasurok, 4,000 plus nga relihiyon nga na-restro. Ang hindi ko alam po, kung yung 1,000 noon, nag-grow din ng 4,000 na. Yun ang hindi ko alam. At ijay puntuhanan nga, ano ba tawag dito? At dapay sa unamot niya, mga kunana, at ang tupay dagiti sumangbay. Nga handak nakita. Mamati na. Nga mamati da. Iwan ka sa kanya. Ito yung sursuro babaeng kadakay. Kaya nga sabi ko nung sa inyo, hanga na pintas. Oh, hanga na pintas di sarita idi ni dengdeng idi nga kunada nga oray itata dadig di sarita di promise na kasi nga kunada nga. Sa nga daytoy nga bagino no hanga daytoy nga ramit ti bagiti kitain nyo. No diti denggen ka na mirisin nyo kay di sarita. Tanagapugan ama. Hindi magandang rason yun. Kasi ikaw na nagsalita, should be ikaw mismo. Ang pakaal. Kaya lang sa atin kasi, ang gusto natin magturo, pero ayaw nating paturuan. So si kunak ni father ko, di kaya mula gamin mangisurong mahangkamot pa isurong. Almost lahat ng tao. Di kaya na lang mangisurong mahanakit pa isurong. That is the worst. Tapos, iso nga, iti na ito ay si kunak karutan, iti, yung tayo nga, panangam mo, ito yung panangipakam mo. Mas maganda pa. Matindi pa. Mga kapatid, matindi pa. Bakit napakatindi or matindi pa? Kasi darating sila. Hindi natin sila pwedeng sabihin, hindi sila pupunta rito. Iso di kunak kada kayo, dumtong iti pasamak, sa sangbay ti kakabsat, adu nga saritaan. Nung itatakit kanyo pa'y kaya nga ipalawag ti saritayo, nakakaroon to. Apay. Handa kaya mga isuro, dakit isursuro yun lang. Agisuro naman. Kabsat. Oh. Di siya punto nga paisuhan nga may pilit. Nahangamin nga di saritaan nga may pilit eh. Pati saritaan mo niya di saom. Iso ti ma-question. Iso ti questionan na. Hamoy pilpilit, ibagbagab lang. Nga questionan na di dyan na sarita. Kasano nga nagbaling na kas dyan. Diba? Kat na dyan sarita, may mesa nga Diyos langit nagadan kahamo kaya ngay palawag. Hanay baga ngay pilpili mo, question na rin na. Takaya na ti, follow up nga palawag. Dahil sarita nga rin niyaman. Tunggal balikas, ada kabalinan na. Tunggal kabalinan, ada kapalawagan na. Nakuha nila yun. Oo, tunggal balikas, ada kabalinan na. Anya kabalinan nga rin. Diyay, sarita. Anya kabalinan nga rin. Gabsat. Kabalinan ti sarita, Diyos. Gabsat. Sa pagbibitin siguro. Anya ti kabalin, ti tunggal sarita, ada kabalinan na. Tunggal kabalinan, ada kapaliwagan. Kapsa. Anong kaulugan ng So, salita ni Diyos? iso garod nga, anya dayta kaya, anya nga rod dagiti nga sarita. Oh, anya nga rod tati ko na tunggal sarita, tunggal balikas, tunggal sarita, ada kapalawagan na. Nanyan to ti ibagam.
No yan to ti ipalawag mo. Isum to di ti da question na rin na. O mga Diyos. Kapsa, tuno nyo di balikas mo. No Diyos ti ka ti damaga mo nga kabalinan na ipalawag mo nga Diyos. O di Diyos ti questionan na. O, Hinahangan. kaya no hangay nga Diyos ti ipalawag mo to. Yang nga di ti question na rin na. Kapsa. Kaya nga dito, ito'y napaka-bagay sa ko ng organyadan. Dagita nga kanta motherland na dita. Kanta ti Bicol. Naduma. Naduma. Agita duma. Kanta ti Bicol dagita. Dagita yung mga mahahaba. Libro. Pero yung mga kanta ng motherland, yun yung hindi nila. Kasi mauubos na yung time nila ano, sa kahahaba. Eh, Masyado mahaba. Siya, napakanan niya doon nga page. Talo. talo nga pins may sa kanta lang nga dyan. Dito. Kapsa. Oh. Yung kapatid na bulag, ang galing mag-memorize. Imagine mo, manwa kanta di dyan, nagatindog. Kayang-kaya niya. Isungawag nga dito itata, gamin nga pasutan ti pasat iti panang memorize. Absat. Taapay. Bunta, uray memorize mo na mo kabalinan na. Sumurji ko na kanya yon. Iti pa, iti pagbuhay ni ama kanya, ti pan nakaawat mo, ti kabalinan. Ti himno o ang mga arimi, mamum ti pakastoryaan ti Diyos. So di ibagbagak kada kayo nga kunak, iti ka panunutak. Ilocano diya kumawatanan. Ngam, kapsa. Ti kahit nasa wunda jay, kapsat ko. Ti sarita ni ama, iti pan nakaawat mo, kaya nasa wan, ang kumawatan. So dahil kabalinan ti sarita. Nya kaya nasawon diya sao. Kasi di jay, anya ti kaya nasawon diya sao. Diyos kunam, haan. Tati saritaan tata. Jay kuna ni ama. Iti pan nakaawat mo ti kabalinan. Ti himno. O ang mga arimi. Mamom ti pakastoryaan ti Diyos. At dati impagana. Absat. Nga imaritan kini palawa. At dati mo. Anya dagita nga imbagana. Kabsat. Isu na ito yung ti masapol nga manukatan. So siya nga, o ama nga arimi. Sino dahi tanga o ama nga arimi? Kaya masabi ko din sa kanila, tingnan nyo, kinaawit nyo. Sa Oremos. Anong sabi doon sa Oremos? O, Sulat. nasabi niya doon, mga kapatid ko, sabi ko doon sa las. O, iti ko na nadyalas ko, o ama, amami, ama nga arimi, ayit ibagbagana di jay eh. Eh ngayon, puntuhan, inay, puro inay ng inay. Sinong inay? Yung kwento lang, yung salita pa lang na inay, anong ibig sabihin ko? Kaya nga sabi ko sa kanila, sabi ng inay, ang tunay, may 7 replika. At ang 7 replika, may tagpipito pang replika. Paano mo pa matritrace yung katotohanan? Pero ako, sa punto ng panuri ko at sa tinuro mismo ng Ama Martiniano sa akin, kung sino manggaganap na makapagpaliwanag sa salitang Diyos ay tunay. Ngunit, hindi lamang diretso, Diyos pa lang din ang salita. Usapan. Dahil sa mga espiritual na sinamahan ko din, nung tinanong ko, bakit ano nga ba kasi ang Diyos? Tinanong ko yan, marami silang espiritual sa kawayan noon. Ang sagot sa akin ng isa sa mga head, may isang founder, sabi niya, among sister, dahil nga salita nga Diyos, una na, dahil nga mintidahayasan. At ang kaalaman tungkol sa Diyos, hindi na ibigay sa lahat. Iilan-ilan lamang. Iilan-ilan lamang. At ang sabi niya, before mo na maunawaan ang salitang Diyos, mahirapan ka kasi ito'y nabakuran na maraming bagay. Na before ka na makaintindi ng salitang Diyos, dadaan ka sa lahat ng maraming bakod niya. Baka hindi ka na makarating doon kasi iba ng usapan. Kagaya niya. Sabi niya, Ama Martiniano, wala pang nakakilala sa Diyos, wala pang nakakilala kay Adan. At si Adan lamang ang tanging
nakakilala sa Diyos. At si Adan lamang, at ang Diyos lamang nakakilala kay Adan. Kaya ang sabi ko sa inyo, sabi niya, Adan, Salvador, El Niño. Adan, Salvador del mundo. Hindi no, mga kapatid. So ngayon, usapan natin. Kaya sabi ko, kung tunay na sinabi ng ina ng ama, na hindi pa tanong ang tanong, or gusto niya lang ipaliwanag sa atin, nasan ba yung Adan kasi na nagaling sa libro, Adan na galing sa lupa? Nasa libro Biblia yun. At sa lahat ng sinasabi ng Ama Martiniano, na si Adan, ang templo ehemplo, mostro ng Diyos, hindi nga rin siya galing sa lupa. Hindi siya galing sa lupa. Mga kapatid. Kaya nga ngayon ipinipilit nila galing sa lupa. O, sabi ko, hindi diretso ang salita na sinabi ni Ama na hindi katotohanan. Ngunit sinabi ni Ama, wala pang nakakilala sa Diyos, wala pang nakakilala kay Adan. Ibig sabihin nun, mali na rin yung Adan na galing sa lupa. Nagmula sa lupa. Mali yung Adan na nagmula sa lupa. Bakit? Sinabi ni Ama wala pang nakakilala kay Adan. Dahil kung tama sana, walang tayong problema. Kasi alam na nila na si Adan galing sa lupa. Alam na nila na si Adan may ama at may ina. Wala nang problema. Ang problema, sinabi ni Ama Martiniano, wala nakakilala sa Diyos, wala nakakilala kay Adan. So hanggang ngayon, malaman man nila, sinasaysay man nila ng Adan, Salvador El Niño, Adan Salvador del mundo, kung hindi nila alam na si Adan, ang personal ng Diyos, na siya'y galing sa salita, at ang mapaparoon at ang malalaman nila si Adan ay galing sa lupa, mali pa rin sila. Wala pa rin silang salvation. Bakit walang salvation? Kasi mali yung alam nila. Oh, imagine mo yun. Bakit ko sinasabi na ganon? Mga kapatid ko. Kasi sinabi ni Ama O ikaw ta, yung kuno ni Sister nga Estela, at tapos na siya promise lang nagadubisita da. Impapabuya na kanya kaya di kita nga ron. Nagadubisita da sister, kita yung nagkikita kami Giant Aurora. Tataki ko hindi buya dito Tingnan mo, lahat ng rules ng promise land, lahat ng rule, pag may pera ang bisita, pwedeng mabenda. Bakit? Kunak tinakipat niya post, politiko dagita. Manapan. Kasanok nga mga politiko. Kapabado na, bado. Pagkatapos ka dati ngayos na ngayon mo, tanong ka diti tema da. Diti tema nga may kwatibado. Sabi ko na, nagsapa damit 10 nga na nagkumpanya. O. Kaya sabi ko, ang tindi kahit sa lugar na kung saan sa iya naroon at nagturo si Ama Martiniano, lahat ng rules, pag may pera, pag may pera ang bisita, mabibend yun. Mabibend. Saan lang nauukol ang mga rules and regulasyon? Sa mga walang pera at sa mga gustong sumunod. Yun yung napakahirap. Kaya nga sabi ko, ito yung napakatinding bagay. Pero sabi ko sa mga kapatid ko doon, kastoy ko na, ito yung mayo JME, kuna, naka-broadcast kami, naka-live kami. Magsawa kayo, giga kaya yun. Iso kayo, magsalita kayo. Siguraduhin nyo lang ang kaya yung asukbatan to, nag-salita yun. Kasi live yan. O, diba? Apay ka nga, ag-live kayo kumamot, ay live yung magitakan tayo nga kasta. Saan ka agad-adal da pay. Anong nga agad-adalan, nagilalive akong kurang mo. Kasi if you are not going to do something, di ko nga doon, dato yung expression pwede na ito. May bagam nga natural, ay bagam nga natadong-tabunan mo, itagba mo, hamulas istorya ang kanya nga among sister, nagtadong ati bunang ko. Naging na pinagdatang ko to, nagtadong. Itagba mo, tap na maamuan tanong kasano katibay, oray ka natadong nga natibay, ya. Kasi mo lang dyan sursuro, ibagam at kanyang di kinapudno, ibagam, kasi sila mismo
Dito nga sursuro kinapudno. Anya wano kasano nga nagbaling nga pudno dito nga sursuro. Anya ti kinapudno dito nga sursuro. Oh. Anda may palawag. Iso kami si kinapudno. Kasano garo nga nagbaling nga pudno si kinapudno. Basta po no. Basta pudno. Ano? Ana. Oh, parang niyagam kasano nga nagbaling nga pudno. Tako na ni ama, ang amin tayo nga tao, si pudno tayo amin. Oh. Tako na kini ama si kalaang kaditi pudno. Haan ko na amin nga tao pudno. Ngam ko na handa mo ti kinapudno nga dakadakwada. Isuma ko na agadar ka sursuro pagaytan ti Dios, kasi kanto ti mga ibaga. Kung sa bagay, hindi lang sa akin. Tayo, mag-aral tayo, alamin natin yung katotohanan para darating ang panahon, alaman natin, ipapaalam natin, ipapaliwanag natin yung katotohanan. Isang reason na usapan. Ato, yung nga pumayag ni Diego, Adi Principal. Kasi ang gusto niya, sabi kasi may amang Diyos. Amang Diyos. Paano mo naman ka ako naging ama yung Diyos? Hindi kasi alam mo yung sa katuruan, sabi niya. Ang amang Diyos, ika niya. Oo nga. Ang amang Diyos. Pero paano mo naging ama yung Diyos? Maliwanag eh, sinasabi mo eh. Amang Diyos, di ba? Ikaw nagsabi nun, hindi ako. Amang Diyos ka mo. Bakit mo naman nagkakaroon? Paano mo naging ama yung Diyos? Sino yung Diyos na yun na ama? Sino pilido? Apay niya pilido mo amin ko na. So, yung baga naman yung pilido na. Isumo dapat ipilido dyan nga ron amang Diyos. Hindi. Hindi kasi sabi niya ang ama, teka niya, ang naglikha. Oo nga, huwag pabayaan mo muna yung lilikha niya. Kung pag-usapan natin kung paano mo siya naging ama. Kasi direct yun eh. Buti na lang maganda yung smile. Hindi mo alam yung usapan, smile ka na lang. Yun. Okay lang yun. Oh. Para kagaya niya. At tawag ka ng ina, inay. 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 Bakit ano ba yung ibig sabihin ng inay? Ang mahirap nito, nagkasala si matandang Monica. Bakit kaya? Ang pinagkakasala nila, ang nanarason nila, si matandang Monica. Ay, Diyos, pakawanan mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa ating kaalaman, marami yung mga bagay na kailangan nating iayos. Siguro na karoon din. Hindi naiisip ko yung sinasabi ng kalray ko na makiam amu kamot kan kinadakis. Tapno kasta iti pinagsarak yung tuno pinagsabat yun. Haan to nga sikan tilumiklik kanya na taso na tilumiklik ka. Apay, agam amu kayo na eh. Apay. Kaya nga kagaya nito, katuruan. Ngayon, kahit sabihin mo na andyan yung katuruan, kung hindi mo alam, ano pang mayayari? Kasi alam nyo, sa lahat ng na-commit sa motherland, sa Jerusalem, they always keep on talking about sa katuruan. Kasi ang motherland lamang ang mayroon siyang katuruan na kayang makapagpaliwanag ng lahat ng bagay. Yun ay salita. Yun ay ginagamit nilang salita. Ang tanong, ano ang katuruan? Yung katuruan. Ano nga yung katuruan? Yun nga yung katuruan. So, parang, kaya sabi ko nga, dumarating tayo sa punto na parang alam natin, actually ang katotohanan, hindi natin alam. Alam dito, sabi nila sa akin, ang katuruan. Kaya nga naikwento ko, alam mo yung isang tao na ganito, sabi niya gusto niyang ibalik ang katuruan ng motherland. So, tinanong ko ano ang katuruan ng motherland. Ang sabi niya sa akin, ang katuruan daw ng motherland ay Agnus daw at ID. Paano naging katuruan ang Agnus at ID? Hindi ko sinabing mali, di ba? Ang tinanong ko, paano naging katuruan ang Agnus at ID? Which is ng katotohanan, totoo yung sinabi niya. Pero the way na kahit katotohanan kung hindi mo kayang ipaliwanag o hindi mo alam ang kapaliwanagan, ang katotohanan nagiging mali. Sa mga mudyak mo, sa mga mudyak. Nagiging mali ito. So sabi niya sa akin,
Paano yon? Kasi ang sabi ng Inay Conchita kay Ama Martiniano, nung nagsalita sila at sabi, hindi ako makapasok, wala akong agnos. Ang sabi ng Inay, God knows, Ama. Ikaw yon. Amo ti Diyos. Oh. Sige niya. Ano yung patunay na God knows? Sino ba yung Diyos? Amo ti Diyos. Paanong naalam niya? Paanong alam tayo ng Diyos? Paanong kilala tayo ng Diyos? Kasi po ang Diyos ay liwanag, buhay at pag-ibig. Nasa ng liwanag, nasa sa atin. Kung wala kang liwanag sa mata, meron ka naman sigurong liwanag ng kaisipan. Buhay, bulag ka man o pipi o bingi. Basta buhay ka, nasa sa iyong buhay. Pag-ibig. Alam nila yung salita. Paano ka natawag na tao? Kasi mayroong letter T, letter A, letter O. O. Ngayon, alam nyo kagaya niyan. Kagaya ng nakahimlay. Mayroong pang letter T, letter A, letter O. Tao pa ba yan? Hindi na. Hindi. Ang sabi nila, bangkay. Tapos sabi nila, hindi human pa rin yan. Hindi sa English, human remain. Remain yun. Hindi niya buhay, hindi sasabihin, ay, yan yung katawan niya na namatay, hindi. Kasi sasabihin, nakalagak yung remain niya sa ganitong lugar. Yung labi niya nandoon. It's no longer man or woman, hindi na tao. Kasi wala na siyang buhay, patay na siya eh. Diba? O nga, ano? Yung letter T, letter A, letter O, hindi ko sinasabing mali, pero kulang pa. Kulang pa. So, madadag. Kaya nga, kailangan pang ipaliwanag. Kaya nga sabi ko, kung nakontento ka lang sa nalaman mo, at ayaw mo nang matuto, ayaw mo nang makinig, wala ka nang malalaman sa tanan ng buhay mo. Kasi ayaw mo nang makinig. Kaya, he always emphasized na, kaya nga nakikinig ako eh. So, kailangan. Kaya sabi ko sa inyo, napakahalaga ng pakikinig. Kasi yung pakikinig, dito mo ibibigay yung respeto mo sa buhay at sa katawan nung nagsasalita. Pero kung hindi mo siya pakinggan, walang problema yun. Kasi, hindi pinipilit. Pero kaya nga sabi ko sa kanila, anak man tayo ng Diyos, naging tao. Kahit ikaw, yung karunungan mo, ilang taong ka nag-aral, hindi automatiko na yung anak mo, yung karunungan niya na rin. Hindi. Magti-take din siya ng panahon to study and to learn. Para yung karunungan mo, or baka darating ng araw, mas marunong na pa siya sa'yo. Pero hindi automatically na yung karunungan mo, nariyan na sa anak. Kaya ito yung pinagdidibidahihan naming mag-ama. Nga ibendisyon ka no iti Diyos. Dahil tamo ilang talino. Ibendisyon na nga maadda tipuon ka na rason nga ibendisyon na. Kasano? Kasi ginusto mo rin mag-aral. Gusto mo rin matuto kaya ibendisyon niya sa'yo. Pero kung ayaw mong alamin, ayaw mong matutunan, hindi ka matututo. Absa. Parang ako. Maganda mag-gitara. Siguro matututo naman ako kung gusto kong matuto. Pero hindi eh. Ayaw ko namang matuto. Kasi, kukwadala ko rigaya. Diba? So, hindi na sa akin. So, bakit na ibibindisyon sa akin na matuto ako eh? Ako mismo ayaw ko. Ganyan din yung katuruan. Paano niya ibibindisyon sa'yo? Eh, ikaw mismo hindi mo ipinapakita yung kahalagahan ng katuruan sa'yo. Hindi mo ipinapakita yung, interest mo. Sunod ako na interest is the best. So that you are the very best. Ano pa yung sinabi niya? Practice makes us perfect.
the way na nagpa-practice ka, ibig sabihin, ipinapakita mo yung hangad mo, yung kagustuhan mo on the thing na ginagawa mo. Pero kung hindi mo ipinapakita yung interest mo, hanggang mo. Diba? Hanggang mo. Kasi nga, minsan, kagaya nung nag-ayos sila ng linya ng kuryente. Kastoy. Ay, aja kastoy, kung kanya. Ang kumawatan. Naglaka lang ni kastoy ni aja yung pakita na. Ay, orega na no kayo. Hangkuday ta na dialekto. Hang kumawatan, tangko dialect data. Bahala kayo latag problema. Ako may tulong ko dito. Kasi hindi ko parte. Madali lang naman sabi. Kumaga, okay lang din naman natanggapin mo, wala ka doon eh. Hindi naman ibig sabihin na matalino ka, lahat ng bagay alam mo na. That is different. Kaya ang sabi ko nga, iba ang wisdom sa talino. Kasi ang sabi niya pa, God daw, ang Diyos daw matalino. Sabi ko sa kanya, alam mo noon, sabi ko, may post ako na, sabi ko, ang Diyos walang alam. Daming nasaktan. Ano Diyos, sasabihin mo walang alam? O, anong klase kang tao na sabihin mo ang Diyos walang alam? Bakit? Sabi ko, saan ba nag-aral ang Diyos para siya ay naka-achieve siya ng karunungan niya? Na ngayon marami nang alam ang Diyos. Sino nagturo sa Diyos ng mga kaalaman? Diretso usapan. Hindi nag-aral ang Diyos upang maging marunong siya. Kaya sabi ko, wala siyang karunungan dahil hindi siya nag-aral. Ngunit kung hindi marunong ang Diyos, anong aral ang Diyos? God is wisdom. Oh. Pero sabi ko, God is wisdom. What is wisdom? Kapangyarihan. So, sabagay, alam naman niya yung wisdom, so maintindihan niya. Kaya nga naging langit, naging lupa, naging tao, because of His wisdom. Pero kung sasabihin mo, marunong ang Diyos, anong alam ng Diyos? Saan siya nag-aral? Walang alam. So sabihin niya ulit, hindi kasi God is good. God is good. Ito Diyos ka nasaya ka. Nasaya ka rin ko. Bakit? Bakit? May nagsabi bang hinahanga na siya at Diyos? Pero naniniwala ako, hindi God is good, but God is great. Kasi kung ikaw, very good ka, okay ka na. Kung ihalin tulad mo lamang ang Diyos na God, kung ihalin tulad mo lang na ang Diyos ay marunong, na ang Diyos ay matalino, ti katalino ti tao, hampay may umas nga kakunan ti Diyos. So it's not kumbaga level. Diyos sa lisang natin karunungan, iso natin kinaimbag, iso natin po sa iso natin po Dito sa ko nakarap ka niya yung noon ang dami ng mga porte ng ganon. Kung sasabihin mo, iti Diyos ka disiplina, sino dinisiplinaan na? Kasano na nga dinisiplina ti tao? Kasi sa simula, kung nandoon tayo sa punto ng alam natin, pwede yun. Pero kung doon tayo sa punto ng simula, na ang simula na salita is, iti Diyos verbo sa ubalikas pitla, hindi nga siya karunungan. Hindi siya disiplina. Hindi. Kasi ang sinasabi dito, iti Diyos kat sa ubalikas pitla. So ibig sabihin, hindi nga siya, hindi karunungan, hindi disiplina, hindi kaalaman. Hindi siya ganun. Pero what is God is? Kaya ngayon yung hindi nila maarok na salita. Sinasabi nyo God Almighty. Man nakabalinti amin. What is man nakabalinti amin? Kaya nga noong nagsalita ako, nagsaysay ako tungkol sa salita ng, sabi ni mayroong isang marunong nagsalita, na sabi niya, na knowledge is power. And the knowledge ay kanila that makes you power is life. Mali.
Iba sa karunungan sa salita. Pero sinabot namin yun. Iba sa karunungan sa salita. Kasi ang karunungan is inaaral sa paaralan. Adal data binayadan. Absat? Sinabot namin detan. Kanyak saan? Kanyam di jay. Hangko kanya. Pagdagas ata ng An ata di jay garot ti sarita, isu kaya nga sa